Magandang gabi mga kapuso kapito. Muli ito po si Kuya Roger Typing magsasagawa ng panibagong demo about sa FIBA rules sa basketball. Ang ating topic ay nasa Article 31 na po tayo na merong pamagat na goal, tending, and interference. Okay, dalawa po siya mga kapito kaya medyo mahaba ang gagawin po natin kung loobin, dalawang video. Ang ating pong nang bibigyan ng demo ngayon tsaka paliwanag yung goaltending. Ang goaltending po natin mga kapito ay may kinalaman yan, o may kaugnayan. Dito lang muna sa bola. Ibig sabihin, pag tumawag po tayo ng goaltending, ang pinaka-sikreto po yung pong bola. Okay, upisahan po natin. Ano po ba yung definition ng Article 31.1 ng goaltending? Meron pong dalawa. Kung kailan nagsisimula at kung kailan nagtatapos yung goaltending. Okay, kung kailan nagsisimula, goaltending start when the ball leaves the player hands on a player in the act of shooting. Yan po yung player na may dala ng bola toward the basket, tumira, okay, doon po nagsisimula pag yung player ay tumira for the act of shooting. Okay, yung pong bullet number 2 niya, dalawa po yung bullet, yung number 1 yung start, ito naman yung bullet number 2, yung end, kung kailan magtatapos. And when the ball entered the basket directly from above and remain within the basket or passes through the basket entirely. Ibig sabihin, ito po yung ring natin, yung bola, pumasok po dun sa basket ring, passes through the net. Yan po yung isa sa mga example kung kailan magtapos yung goaltending. Pangalawa, bali-anin po siya yung example kung kailan magtatapos. Pangalawa, yung no longer has possibility to enter the basket. For example, act of shooting pero yung bola, tumalbog sa ring, papalayo, okay, wala na pong mangyayaring goaltending dyan. Kahit kunin ng depensa, okay, walang problema. Ibig sabihin, walang possibility na pumasok. Ano pa? Yung kapos. Okay, yung kapos, wala pong pwedeng mangyaring goaltending. Ano pa? Yung ball, lodge between the ring at saka the backboard. Yan, wala pong mangyayaring goaltending yan. Okay, meron pa yung touch the ring. Yun nga, yung pangatlo. Yung pagtalbog ng bola sa ring, papalayo. Yan, wala pong pwedeng itawag ng goaltending. Okay, meron pang dalawa. Yung touch the floor. Act of shooting pero sumama sa flooring, walang pwedeng itawag na goaltending. At yung pang-anim becomes dead. Yan po, pag umito tayo ng infraction of the rules, violation at saka foul, ibig sabihin, wala nang pwedeng mangyaring goaltending kasi nauna na yung foul or violation. Okay, meron po tayong mga rules at saka restriction. Ito po yung mga batas. Kung kailan po natin pwedeng tawagan ng violation at saka hindi. Okay, Article 31.2, ito po yung mga rules. 31.2.1, ito na po ito makikita yung mga goaltending. Okay, nakalagay po sa Article 31.2.1, goaltending occur during a shot for a goal when a player touch the ball. Yan po, inawakan ng player yung bola. While habang it is completely above level of the ring and, ibig sabihin, meron po siyang dalawang bullet or example kung kailan mo pwedeng matawagan ng goaltending. Ito na po yun. Ibig sabihin yung bola above level of the ring. Yan. Yung pong bullet na number 1 niya, downward flight to the basket. Ito na po yung pinaka-example. For example, act of shooting, tumama ng ring, above level of the ring, tumalbog po yung bola. Okay, pag tumalbog yung bola, kahit sino, pwedeng kumuha niyan. Opensa or depensa kasi papalayo. Okay, yan. Opensa, depensa, pwedeng kunin yung bola. Okay, ito na po yung magiging violation niya. Yung above level of the ring, pero yung bullet na number 1 ng 31.2.1, yung downward flight to the basket. Ito na po yun. Above level of the ring, act of shooting, level of the ring, pero downward flight. Ayan, pababa. Okay, tingnan muna natin opensa muna. Pag opensa po ang nagsisure ng bola, tinipin sa loob, basket, okay, no problem, legal play. Wala pong violation. Okay, ito na po yung magiging violation. Downward flight, yung bola may kakayahang pumasok sa loob, tinapik ng depensa, okay, tinanggal. Okay, dyan po magkakaroon ng violation. Ang tawag po dyan ay basket count, defensive, ball, pending. Okay, ano pa yung isang sample? Above level of the ring pa rin. Yung pong bola, ayan, naglalaro po sa dila ng ring. Wala pang kakayahang pumasok. Okay. Punta po tayo sa opensa. Pwedeng kunin ng opensa. Itip in, legal play. Okay. Naglalaro sa above level of the ring, walang kakayahang pumasok, kinuha ng depensa, tinapik papalayo.
legal play. Okay, ito po yung another scenario para matawagan po ng violation. Same procedure, naglalaro above level of the ring pero meron na pong kakayahan pumasok. Ayan. Yung pong bola medyo nasa loob na ng ring. Okay. Pag opensa po ang nag-commit ng tip in or ginalaw yung bola, legal play. Dito po tayo magkakaroon ng violation. Same procedure, yung bola may kakayahan pumasok, tinapik or tinanggal ng depensa. Yan. Yung bola dun sa tabi ng ring, magkakaroon po tayo ng violation. Ang tawag po, same procedure, basket count, defensive, goal tending. Ang ating pong signaling, stop the clock. Okay, basket count, goal tending. Okay, para hindi masyadong mahaba, goal tending na lang, turnover. So, kung kaya namang gawin, basket count, defensive, goal tending, turnover. Okay, meron po akong isa, yung bullet number 2 ng 31.2.1, yung goaltending na makikita natin during a shot. Nakalagay naman doon, after it has touched the backboard. Sa backboard naman po. Okay, ito. Sabihin yung board. Sabihin, after it has touched the backboard. Pagkatapos tumama ng backboard. Tingnan po natin yung bola. Yung procedure, bola pa rin po ang ating pinag-uusapan na act of shooting yung player. Tumama po ng backboard. Okay, legal play pa. Pag tumama ng backboard, pwedeng i-block ng depensa. Okay, pag opensa, walang problema. Ito na po. Downward flight. Okay, after tumama ng backboard, pero yung bola, downward flight. O kaya papunta ng basket, hindi o pwedeng galawin ng depensa. Kung opensa, okay lang. Okay, ulitin natin. Tumama ng board, pagkatapos tumama ng board, ginalawan ng opensa, bumasket, legal play. Okay, same scenario. Pag depensa naman, tumama ng board, upward flight or downward, upward flight, pataas, tapos pababa na. Ginalaw naman ng depensa. Okay, magkakaroon po ng violation si depensa. Basket count po yan. Defensive, goal, tending. Okay, yan po yung rules natin at yung ating topic sa Article 31.2 ng goaltending. Ngayon po, bigyan po natin ng violation. Ano po yung magiging violation yan? Ang violation po niyan, kapag ang defensive player ang nag-commit ng goaltending, depende po kung saan tumira. Kung sa 2-point field goal, 2-point field goal ang ating bibigay. Kung sa 3-point field goal, 3-point point po ang ating ibibigay. Okay, muli mga kapuso, mga kapito, ulitin po natin, ang goaltending ay may kinalaman lamang sa bola. Kung may mga pagkukulang at saka po na, tanggapin po natin yan para maging biyaya sa isa't isa at patuloy pa natin mapag-aralan. Muli, paka-like, comment, share, at subscribe, follow ng ating mga video para po sa tuloy-tuloy pa natin mga demo at pag-aaral. Muli, thank you very much. Kuya Roger. To God be the glory.